Ang topic po natin ngayon, mga bukol sa katawan. Okay? Kailangan aware tayong lahat dito kasi hindi natin alam, bigla-bigla na lang baka may bukol na lumabas. Kaya dapat sine-check, pwedeng sa leeg, sa dibdib, sa paa, sa katawan. Mahirap po. Kasi oras na may bukol, ang kinakatakot natin dito, cancer. May bukol na benign, ibig sabihin hindi masama. May bukol na malignant, ibig sabihin cancerous, kailangan gamutin, kailangan tanggalin. Mamaya magbibigay tayo ng tips kasi ito yung kinakatakot natin. Gusto ko to gawing topic kasi nakita ko sa kababayan natin, ito yung talagang nakakaligtas ng buhay. Pag nakuha mo ng maaga yung cancer, palagay natin breast cancer o thyroid cancer, nakuha mo maaga, natanggal natin, normal na yung buhay ng tao. Pero parang ganito, pag ganito palang kaliit ang bukol, parang Holland pa lang, pwedeng masama na yan. So habang maliit pa, magandang matanggal na bago siya kumalat. May ibang kababayan natin, nakikita ko, hihintayin kasing laki ng tennis ball bago tatanggalin. Kung ganito nakalaki, nagsusugat-sugat na yan, magnanana na. So, kakalat na sa buong katawan yung cancer, hindi na natin mahabol. Kasi kumakalat itong cancer na to. So, yun ang mga babantayan natin. So, general terms muna. Kailan inooperahan? Siyempre, pag cancerous, mas ooperahan siya. Pag hindi cancerous, pwedeng hindi operahan. Yung iba naman, tinatanggal dahil malaki, nakakaistorbo. Nakakaistorbo yung bukol, baka hindi makaihi, o doon sa may kidney, o meron siyang tinatamaan ibang organo. So, yun din, tinatanggal. Depende rin sa laki at gaano kabilis lumaki, yung mga nunal. Kung pansin mo, maliit lang, in 1 year, biglang lumalaki nunal, kaysa isip-isipin pa natin, tanggalin na lang. Baka maging cancer sa ibang araw. Tapos yun na nga, kung nakabara, kung may komplikasyon, palagay natin, mga ovarian cyst. Sa ovary, kahit cyst yan, minsan pumuputok Kahit hindi siya cancer, may danger mag-rupture, so inuunahan na. So yan ang mga indications for surgery out. So magbibigay ako ilang sample ng mga bukol. Sana kung nakikinig kayo, kung feeling nyo, kinapa nyo katawan nyo, tapos feeling nyo may bukol, takot kayo pumunta sa doktor, baka may encourage ko kayo. Kasi ayaw natin paabutin ng ganito kalaki at kumakalat na. Marami na kasi ako nakita ng pasyenteng mahirap na, let's say, may bukol, may cancer sa mattress, hinahayaan. So ano yon, may vaginal discharge. Nangangamoy, bandang huli, mangangamoy parang basta iba na yung amoy na, masangsang na ibang klase na, kalat na, hindi na natin maliligtas yung pasyente. Kasi nga pag naging late yung stage, ayaw natin. Anyway, sample lang to. Merong marami to, very common lipoma. Itong mga lipoma, parang malalambot yan, hindi siya ganito katigas. Para siyang nakaumbok pero malambot siya taba lang siya. So kung meron kayong mga lipoma sa katawan, minsan sa likod, minsan dito, sa balat, walang diferensya dito. Pag sinabi ng surgeon, lipoma lang, pwede hayaan. Minsan pag sa likod, napipisa, nawawala. Pero kung malaki, pwede tanggalin, pwede hindi. Pero usually, hinahayaan yan. Sebaceous cyst, depende to. Depende sa derma kung tinatanggal. Okay? Pero ibig sabihin, hindi pa rin to cancerous. Hindi siya delikado. So nakikita nyo, ang daming klaseng bukol. Pakita natin, Doc Lisa. Ang daming bukol. Sample lang. Pwede sa breast. Yung sa breast, delikado yan. Kailangan mabilis tayo dyan. May cancer sa skin. May cancer sa baga. Ito, delikado rin. Pag sa baga, binabantayan yan. Thyroid, actually thyroid, mabagal kumalat yung cancer. Ito, cancer sa liver, delikado to, mahirap din gamutin. Ito, pancreatic cancer. Usually, very deadly pancreatic cancer. Steve Jobs, Patrick Swayze, bigla-bigla na lang itong pancreatic cancer. Walang sintomas Mahirap ma-detect. Kidney cancer, usually na-operahan yan makukuha yan.
Uterus sa matres, cervical cancer, very common sa babae. Merong mga ovarian cyst, ovarian cancer, prostate, common sa lalaki. Yan ang binabantayan. Pag babae, takot sa breast cancer, lalaki, takot sa prostate. Marami pang mga iba, may colon, may brain, atras mo na Lisa, may bone, meron ding mga cancer sa balat, sa hita, mga sarcoma. Tapos meron din sa kulani, may cancer sa kulani, mga Hodgkin's lymphoma. So, iba't iba. Sa Japan, stomach cancer, may bladder. Ito sa lalaki, testicular cancer, sa itlog ng lalaki. Kaya, kinakapa din ng, kung ang babae kinakapa ang breast, ang lalaki kinakapa yung itlog nila, yung balls nila. Kasi pag merong bilog-bilog na parang munggo na matigas, hindi po normal yon. Common din yan. Meron din cancer dito sa laway. Dito, may matigas. Basta ayaw mo siyang matigas. Okay? Ito very common, thyroid mass. Pwedeng goiter lang, nagagamot, pero pwedeng cancer pag matigas. Ang maganda lang sa thyroid cancer at prostate cancer, ang maganda dito, mabagal siya kumalat. Thyroid and prostate, mabagal kumalat. Usually ilang years, may time ka pa maghabol. Makakahabol pa tayo. May oras pa. Sabi nga nila, kung talagang mapipili ang cancer, walang choice. Ito, mabagal-bagal, makahabol. Pag natanggal mo, usually, ligtas na for life. Cervical bukol sa leeg. Marami kulani. Ito, pakita natin. Pwede sa tuberculosis, maraming may TB, may infection sa tenga, sa ulo, nagkukulani yan, hindi yan cancer. Sipon, sore throat, tonsillitis, nagkakakulani. Pero, meron din cancer dyan. Lalo na pag galing sa laway. Sabi ko nga, mga cervical, meron dito sa salivary gland. Pero usually, matigas yun. Nandito. So, basta matigas, ayaw natin yung matigas. Gusto natin malambot siya. Kaya pa-check nyo na maaga. Kasi mabilis lang to operahan. Kung may PhilHealth sa government hospital, kayang-kaya to. Kayang-kaya to. Hindi siya sobra mahal. Konti lang gagastusin nyo. Pag nakahingi pa kayo ng tulong sa mayor nyo o sa politiko nyo, kamag-anak nyo, makakaya siya. Breast cancer, yan ang pinakadelikado sa babae. 10% na kababayan may breast cancer. Check lagi yung breast ng babae, usually sa gitna ng regla. Okay? Maraming bukol, parang ito, yung kilikili. Bukod sa breast, sinecheck yung kilikili. Kasi kung may cancer dito, kung masama siya, kakalat siya sa kilikili. So, katulad niya, may mga bukol. Kailangan malaman yan. Pero itong mga sugat-sugat, pwedeng pimple lang, kakahila ng buhok sa kilikili, pero hindi mo masabi kung kahit ganito kaliliit, ayaw natin. Lymph node sa kilikili, kailangan ma-check agad yan. Kasi oras na kumalat yung breast cancer, lumabas dito sa kilikili, lumipas sa ibang parte ng katawan, mahirap na habulin. Ito, breast cancer. Other choices, merong colon cancer, may luslus din. Okay, ang luslus hindi siya cancer. Kakabuhat. Yan, no? Minsan may lumalabas pag umuubo, para may umuumbok sa may singit, sa may balls ng lalaki, minsan sa may tiyan. Yan, no? Lumalabas yung bituka. Delikado rin ang luslus kasi, pag lumabas yan, pwede maipit. So, merong opera dito, tinatapalan. Nilalagyan ng bagong tapal dito para hindi lumabas. Hindi rin delikado to, kayang-kaya ng mga siruhano natin dito, mga surgeons. Testicular cancer, importante yan. Tulad na sinabi ko, yung sa itlog ng lalaki, kinakapa. Yan, o. Ito kasi, pag nagkaroon na ng mga back pain, mga masasakit, medyo late na yan. Backache kasi kumalat na sa buto. Ayaw natin. Itong mga bukol-bukol, usually walang problema to. Sa mga arthritis lang yan. Baka gout, o hindi siya cancer. Pero ginagamot din yan. Yan mga tendinitis, yung sa paa. So, mga bukol to, pero hindi siya cancerous. Yung sa mga mata, siyempre, hindi naman yung cancerous. Okay?
So, para makaiwas sa bukol na hindi natin alam kung sino tatamaan nito, number 1, iwas sigarilyo. Maraming cancer dito connected sa smoking, kahit sa vaping, iwas na tayo. Mga lung cancer, bladder cancer, stomach cancer, marami. Eat healthy. O, kailangan kumain na mas healthy. Sunscreen for skin cancer. Vaccinated, merong mga Hepa B vaccine. May mga cervical cancer vaccine, meron din dyan. Alak, para hindi magkaroon ng liver problem. Tapos magpapacheck sa doktor. Bukod sa lifestyle, actually mentality din yan eh. Hindi siya proven, pero yung mga maiinit na ulo, galit, maraming kaaway, yung maraming iniisip, usually naka-high blood at parang mas nagkakaroon din sila ng cancer. Kaya mas maganda mapagpatawad, mas maayos. Sa pagkain, very important, ang whole foods. Pakita natin, Doc Lisa. Yung tunay na ayaw natin ang junk food, fast food. Gusto natin yung whole foods, gulay, prutas na natural, galing sa Diyos, galing sa puno mismo. Diba? Pwede naman manok, pwede isda, yung beef and pork, iwas. Kung nakikita nyo, sabi nga ng mga doktor, iwas cancer, eat a rainbow. Rainbow colored, red, orange, yellow, blue, indigo, pati green, blue, indigo, violet. So pag red, maganda yan lahat. Red, mga strawberry, prevent skin cancer, para sa puso. Kamatis. Pag purple, mga ube, maganda rin yan, sa katawan. Yellow, anti-cancer din yan. Sa mata, carrots, tsaka yung mga mangga. Orange, yung mga orange color, dalandan, oranges, lemon, pwede rin. Itong white, garlic, sibuyas, green, syempre lahat ng green leafy vegetables, maganda sa katawan. So lahat po to, kung mahilig kayo sa shake, ako, umiinom ako ngayon ng apple carrot shake, may tulong po yan, mga anti-cancer properties po to. So yun lang po magagawa natin. Kwento ko lang na matagal na po namin ito ginagawang advocacy. Bata pa kami. Ito, mga 20 years ago. Pag sa medical mission, bukod sa pagbibigay ng gamot sa high blood, diabetes, yung mga tinutulong namin, gusto rin namin yung pinapa-opera yung mga pasyente. Bukol sa leeg, bukol dito. Malaking tulong kasi pag na-operan. Ginawa pa namin foundation dati, ito yun. For 20,000, makakasave ka ng buhay. Ito yung mga bukol na mabilis operahan kaya sa Pilipinas. Thyroid, neck, myoma, ovary, hernia, gallbladder. Yan po maganda. Life-saving. Lalo na to sa thyroid. Hindi kasi pag hyperthyroid, baldado siya. Pag ganito sa leg, hindi siya makalulon. Paano siya magtatrabaho? Pag pina-opera mo, wala pang 1 week, 2 weeks, na siya? Normal life na. Kaya napakaganda itulong one life for mga... Pag may PhilHealth, mura lang. Baka halos libre na ngayon Pipila lang tayo. Kaya pag umiikot kami, ngayon mabuti kasama namin itong Birch Tree Advance. Ito lang po yung tunay na tinutulungan namin product, Birch Tree Advance. Umiikot kami sa buong Pilipinas, nagbibigay ng libreng nutritional drink. Kausap ko kasi yung company ng Birch Tree Advance. Wala po ako nakukuha dito, tulong lang. Pero bukod sa health tips, lagi ko tinatanong yung mga tao na sino dyan may bukol. Kasi karamihan, may magtataas ng kamay siguro mga 5-10. Sabi, may bukol ako dito. Usually, takot lang sila magpa-opera. Parang takot sila, baka mamatay, hayaan na lang, basta Diyos na lang. Kaya lang, bawat gising nila, palaki ng palaki yung bukol. Diba? Baka sa breast, baka sa tiyan, lalo na dito, marami dito. Pag kinakapa ko yung mga bukol, siguro mga 50% parang cancerous. Kasi matigas. So, sabi ko sa kanila, pa-opera nyo yan. Tutulungan natin. Tutulong din naman yung mga local officials nyo. And hopefully, kulang lang sila sa yung gusto nila magpa-opera. Kaya kung nakikinig kayo, takot kayo, may vaginal discharge, alam nyo naman yung masama pakiramdam nyo Masama kutob nyo di ba? Parang may bukol, masama kutob nyo. Pa-check na natin sa doktor. Kasi kung masama, tanggalin na natin para mabuhay ng normal.
Kung hindi naman cancerous benign, di observe na lang. At least alam natin. Kasi mahirap yung dala-dala natin sa buhay natin itong mga bukol-bukol na hindi natin alam kung ano mangyayari sa ibang araw. Okay? Sana po nakatulong itong video. Kung meron kayong mga bukol, punta kayo sa surgeon nyo, punta kayo sa OB nyo. Baka itong sa video na to, makaligtas tayo ng ilang buhay. Salamat.